Cecilia, gising ka na ba? Maliwanag na sa palayan. Sabi mo, maaga kang aalis kaya ginising kita. Mahinang kumatok ang mama niyang si Martha sa pinto. Baka maunahan tayo ng mga tauhan mo ron. Sabi nila, okay na raw ang palay sa kabilang bahagi. Hindi mo ba gustong tingnan bago uminit ang araw? At saka, may pupunta raw na taga-bodega mamaya. Kailangan mo raw kausapin tungkol sa bibilhing sako. Napamulat si Cecilia Villanueva, bahagyang sumimangot habang pinakikinggan ng boses ng ina. Pakiramdam niya ay kulang pa ang tulog niya, ngunit sanay na siyang bumangon ng ganoong oras. Hindi siya agad nagsalita, bagkos ay tumitig muna sa kisame habang binibilang ang gagawin sa araw na yon. Sa isip ni Cecilia, mas madali pang harapin ang palayan kaysa makipag-usap sa mga tao. Mas tahimik doon at mas malinaw ang kanyang iniisip. At higit sa lahat, walang nagtatanong kung kailan siya mag-aasawa. Opo ma, babangon na po ako. Mahina niyang tugon habang inaabot ang suklay sa tabi ng kama. Ginawa niya lang ang routine niya pagkagising bago lumabas at nakita ang kanyang ina. Dadaan po muna ako sa likod bago ako magpunta sa palayan. Titingnan ko rin po kung may natirang pataba. Baka po kailangan pa sa hilagang bahagi. Sabi ni Mang Nardo, medyo mababa raw po ang tubo doon. Ayokong masayang ang ani. Cecilia, anak, alam kong iniisip mo palagi ang trabaho at natutuwa ako roon. Bahagyang napabuntong hininga ang ina. Pero 28 years old ka na. Puro palayan pa rin ang inaatupag mo. Pwede kang magpahinga. Cecilia? O kaya makipagkita sa mga kaibigan. Hindi ka naman pwedeng ganito na lang palagi. Bahagyang nanigas ang kanyang mga balikat. Pamilyar na sa kanya ang tono ng ina kapag papunta na yon sa usapan na ayaw niyang marinig. Hindi alam ni Cecilia kung bakit, pero tila mas mabigat ang dibdib niya tuwing naririnig niya iyon. Para bang may inaasahan ang lahat sa kanya na hindi niya maibigay. Hindi niya alam kung kulang ba siya o iba lang talaga ang gusto niya sa buhay. Sa loob-loob niya, mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang lupa kaysa sa mga matang nakatingin sa kanya. Ma, marami pa po akong aasikasuhin. Mahinahon niyang sagot habang pababa ng hagdan. Tayong dalawa na lang naman po ang umaasikaso ngayon. Si Papa hindi na po masyadong nakakagalaw. Ayoko pong pabayaan ng mga tauhan. Mas mahirap po kapag may nagkamali sa anihan. Sayang ang buong taon. Alam ko naman yun anak. Pero hindi habang buhay ay palayan ang kasama mo. Paano kapag tumanda ka na? Sino ang makakasama mo sa bahay? Sino ang tutulong sa'yo sa negosyo? Hindi naman pwedeng ikaw lang palagi. Napabuntong hininga si Cecilia habang inaayos ang buhok sa likod ng tenga. Nararamdaman niya ang bigat ng sinabi ng ina. Ngunit hindi pa rin niya alam ang isasagot. Hindi naman niya kayang maghanap ng asawa na parang bumibili lang ng kung ano. Gusto niya kung magkakaroon man ay katulad ng ama niya. Tahimik pero mapagmahal. Hindi nangingibabaw at marunong rumespeto sa asawa. Ngunit sa maliit nilang bayan, parang wala siyang makita. At kung mayroon man, kadalasan ay hindi niya mapagkatiwalaan ang dahilan kung bakit siya nilalapitan. Mauna na po ako sa palayan, mahina niyang sabi habang inaabot ang sombrero. Mamaya na lang po ako kakain o baka sa madaanan kong tapsilugan ako kumain. Pagbalik ko na lang po tayo mag-usap, baka mahuli po ako sa mga tao ron. Tsaka gusto ko pong makita ang unang putol ng palay. Mas kampante po ako kapag nandun ako. Lumabas siya ng bahay habang malamig pa ang hangin ng umaga. Sumalubong sa kanya ang amoy ng basang lupa at damo na tila nagpakalma sa kanya agad. Sa malayo, kumikislap ang palayan na tila dagat na hinahaplos ng hangin. Mas komportable siya roon kaysa sa loob ng bahay. Doon, hindi mahalaga kung tahimik siya. Hindi rin mahalaga kung hindi siya palangiti. Ang mahalaga ay maayos ang ani. Naglakad si Cecilia sa pilapil habang nakatanaw sa mga tauhan na nagsisimula ng maghanda.
Nakita niya si Mang Nardo na may hawak na karit at nakatayo sa gilid ng bukid. Kumaway ito nang makita siya. Napangiti si Cecilia ng bahagya. Mas gusto niya pang kausap ang mga manggagawa kaysa sa mga amigo ng kanyang ama at ina. Hindi siya hinuhusgahan kapag ang mga tauhan ang kausap niya. Trabaho lang ang pinag-uusapan. "Magang maaga ka, iha," bati ni Mang Nardo habang papalapit siya. "Pwede na talaga sa ani ang palay. Kapag sinimulan natin ngayon, matatapos tayo sa loob ng 3 araw. Maganda ang tubo, hindi tayo lugi sa pataba. Mukhang mababawi ang gastos." "Salamat po, Mang Nardo," sagot ni Cecilia habang pinagmamasdan ng palay. "Simulan na po natin sa kanang bahagi. Medyo mababa ang lupa roon. Baka abutan ng ulan. Ayokong malubog ang ani. Sabihan na rin po ang iba." "Ganun nga ang naisip ko," tumango si Mang Nardo. "Buti na lang at nandito ka. Kapag ikaw ang nagdedesisyon mas malinaw talaga. Iba pa rin kapag may-ari ang tumitingin. Kampante kami rito. Mabuti at ikaw ang humalili sa iyong ama." Napangiti si Cecilia ng bahagya. Gagawin niya yon kasi yon ang kabuhayan nila. Hindi naman sila sobrang yaman, pero isa sila sa may kayang pamilya sa lugar nila. Gayunpaman, hindi nila pinaparamdam sa mga tauhan na dapat ay sobrang taas ng tingin sa kanila. Kahit mga magulang ni Cecilia, hindi talaga nagpapatawag ng ma'am at sir. Madali para sa ibang tao ang sabihin yon. Ngunit sa likod ng mga papuri sa kanya ay ang responsibilidad na hindi niya pwedeng takasan. Siya ang aasahan ng pamilya. Siya ang hahawak sa lahat. At habang tumatagal, mas lumiliit ang pagkakataon niyang mag-isip ng sariling buhay. Lumipas ang ilang oras habang pinapanood niya ang unang pagputol ng palay. Tahimik siyang nakatayo, nakatingin sa mga gumagalaw na karit. May kakaibang saya sa kanya tuwing nakikita niyang natutupad ang bunga ng isang taon. Ngunit sa kabila ng saya, may tanong na bumabagabag sa isip ni Cecilia. Hanggang kailan ito lang ang iikot sa mundo niya? Palayan, bodega, mga paupahan, ibang negosyo at bahay. Simula nang magkasakit ang kanyang ama, naging abala na siya roon. Hindi niya naman pwedeng pabayaan dahil maraming mga tao ang umaasa sa kanila. Hindi lang naman yon basta negosyo. Pagsapit ng tanghali, nagtungo siya sa barangay hall para sa pagpupulong. Tahimik siyang umupo sa likod, hawak ang maliit na notebook. Hindi siya mahilig magsalita sa ganoong mga okasyon. Mas gusto niyang makinig na lang. Habang nag-uusap ang mga tao, napansin niyang may 2 babaeng nakaupo sa likod niya. Hindi niya agad pinansin ang mga ito. Ngunit nang marinig niya ang kanyang pangalan, napahinto siya. "Si Cecilia Villanueva, dalaga pa rin hanggang ngayon," bulong ng isa. "Ang tahimik kasi, parang walang thrill, di masyadong kaakit-akit. Mukha pang masungit minsan, baka tumandang dalaga yon." "Oo nga," sagot ng kausap nito. "Mayaman naman sila, pero parang walang dating. Ngayon kasi, gusto ng mga binata, yung mas masaya kausap, yung madaldal, palangiti. Si Cecilia, parang laging seryoso. Kung may makagusto man, mahihirap lang." Nanigas ang likod ni Cecilia habang pinipilit manatiling kalmado. Hindi siya lumingon. Hindi rin siya gumalaw. Ngunit naramdaman niyang umiinit ang kanyang tenga. Gusto niyang magpanggap na wala siyang narinig. Ngunit malinaw na malinaw ang bawat salita. At saka, yung mga ka-level niya, naghahanap ng maganda. Kahit pangit ang lalaki, nakakahanap pa rin ng mas maganda. Hindi naman siya sobrang pangit, pero aaminin niyang hindi rin siya sobrang ganda. Morena ang kanyang balat. Singkit ang mga mata, medyo makapal ang labi, pango ang ilong at umaangat ang mga pisngi pero parang nakangiti lang. Marunong siyang mag-ayos pero hindi lang talaga siya ligawin. Ayaw niya rin baguhin ang sarili dahil kontento naman siya sa sarili. Tahimik lang si Cecilia, ngunit sa loob niya ay kumikirot ang damdamin. Totoo naman kasi ang sinasabi ng mga ito, parang mas madali sa lalaki.
Kapag may pera ang lalaki, may choice itong pumili at parang walang hinahabol na edad. Pero kapag babae ang may kaya, may choice din naman pero hindi niya alam kung tamang desisyon. Para sa kanya, ang babae ang magpapasakop sa magiging asawa. Kaya kung maling lalaki ang mapipili ni Cecilia, baka masira ang kanyang buhay. Hindi pa nakatulong na parang may deadline pa ang pagkakaroon ng asawa para sa mga babae. Natapos ang pulong at agad siyang lumabas. Huminga siya ng malalim habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Pakiramdam niya ay mabigat ang dibdib. Hindi siya sanay na pinag-uusapan. Gusto niyang isipin na wala siyang pakialam. Ngunit hindi niya maitatanggi na nasaktan siya. Pagdating sa bahay ng pinsan niyang si Wanda, umupo siya sa bangkong kawayan. "Wanda, may tatanong sana ako. Bakit parang ang hirap ligawan ako? May mali ba sa akin? Tahimik lang naman ako. Hindi naman ako nangaaway. Pero parang walang seryosong lumalapit. Saka hindi naman ako pangit, 'di ba?" "Hindi ka pangit. Ang ganda mo kaya." Saka subjective naman ang pagtingin natin sa maganda. Kaya for me, maganda ka. Hindi kaya nakakasawang mukha mo. May iba kasing maganda na nakakaumay tingnan. Ikaw, kapag tumatagal, ang ganda sa paningin. Saka Cecilia, hindi naman sa may mali sa'yo. Pero masyado ka lang talagang tahimik. Hindi ka masyadong ngumingiti. Mukha kang laging seryoso. Natatakot ang mga lalaking lumapit kasi iniisip nila na baka hindi ka interesado. Ganun ba? Mahina niyang tugon habang nakayuko. Hindi ko naman sinasadya. Ganito lang talaga ako. Hindi ako sanay na maging madaldal. Nahihiya ako minsan. Kapag hindi ako tinatanong, hindi ako sasagot. At saka komportable ako sa trabaho. Subukan mong maging mas palangiti? Mungkahin na lang ni Wanda. Maging sweet kahit kaunti. Mas gumagandang babae kapag masayang aura. At saka mas nagiging ligawin. Kapag nakikita ng lalaki na may ibang nanliligaw, nagiging interesado rin sila. Napaisip si Cecilia habang pinakikinggan ng pinsan. Parang kakaiba sa kanya ang ideyang yon. Kailangan bang magpanggap? Kailangan bang maging iba para mapansin? Ngunit sa kabilang banda, naiintindihan niya rin ang punto nito. Sa maliit nilang bayan, mabilis ang usapan. Kapag may nanliligaw, nagiging paksa. Kapag wala, tila napapansin din. Pinaliwanag pa sa kanya ni Wanda ang sinasabi nito. Sinasabi kasi nila, saka subuko na rin, na mas nagkaka-interes ang lalaki kapag may nakikita silang ibang nanliligaw sa ating mga babae. Parang nagiging curious sila, iniisip nila kung ano ang nakita ng kapwa nila sa atin. Hindi naman kailangan maraming manliligaw, Cecilia. Kahit may kaunting nagpapakita ng interes, magiging ibang tingin sa'yo. Hindi ka na masyadong mailap sa paningin nila. Tahimik si Cecilia matapos yun. Sa isip niya, parang mahirap baguhin ang sarili. Hindi siya sanay ngumiti sa kung sino-sino. Hindi rin siya komportable sa atensyon, pero lumalaki na talaga ang pressure sa kanya. Lahat ay tila may inaasahan sa kanya. At kahit gusto niyang manatiling ganoon, hindi niya maiwasang isipin ang hinaharap. Habang pauwi siya, napatingin siya sa malawak na palayan. Doon, pakiramdam niya ay kontrolado niya ang lahat. Ngunit pagdating sa sariling buhay, tila wala siyang direksyon. Gusto niyang makahanap ng taong mamahalin siya ng totoo. Ngunit hindi niya alam kung saan. Sa maliit nilang bayan, halos lahat ay kamag-anak. At kung hindi man, parang wala siyang mapili. Napabuntong hininga siya habang tinatanaw ang dapit hapon. Pakiramdam niya, baka sa malayo niya makita ang para sa kanya. Ngunit paano siya aalis? Siya ang namamahala sa negosyo. Siya ang inaasahan ng pamilya. Hindi niya basta iiwan ang lahat. Sa kabilang banda, napahinto si Franco Morales sa pagsilip sa mga lumang papeles. Mabigat pa rin sa kanya ang pakiramdam tuwing naaalala ang ama. Parang bigla siyang napunta sa isang buhay na hindi pa niya handang hawakan. Hindi naman sila sobrang naghihirap, ngunit malinaw na napabayaan ang lupa.
May mga taniman ng niyog at tubo na hindi naalagaan. At may ilang kasunduan na hindi niya palubos na naiintindihan. Franco, hindi ka pwedeng puro lupa lang ang iniisip mo, saad ni Tia Gracia habang inilalapag ang tasa ng kape sa mesa. Kababalik mo pa lang dito pero mukhang trabaho agad ang nasa isip mo. May utang pang pamilya ninyo. May mga kasunduang hindi natapos ang tatay mo. Kailangan mong ayusin ang lahat. Oo, pero kailangan mo rin mag-isip ng magiging katuwang. Hindi mo kakayanin mag-isa. Tia Gracia, kababalik ko pa lang. Mahinahon niyang sagot habang inaayos ang mga dokumento. Mas kailangan kong ayusin ang mga utang. May mga kontrata pang hindi ko nababasa. Ayokong pumasok sa isang problema. Kaya ko naman to. Hindi naman tayo naghihirap. Kailangan lang ayusin ang pamamalakad. Umupo ito sa kanyang harapan. Hindi lang pera ang problema, Franco. Kailangan mo ng koneksyon. Kailangan mo ng pamilya na may matibay na pangalan. May naiisip ako. Si Cecilia Villanueva. May kaya sila. Maayos ang reputasyon. Tahimik pero responsable at magaling din magpatakbo si Cecilia dahil na-train ng maayos ng ama. Napatingin si Franco sa bintana. Tila hindi interesado. Hindi niya gusto ang ideyang pinaplano ang kasal na parang kasunduan sa lupa. Para sa kanya, hindi yon praktikal. Gusto niyang ayusin muna ang sarili niyang buhay. Hindi rin siya sanay makipagkilala dahil lang sa pera o reputasyon. Sa isip niya, mas mahalaga ang maayos na pamamalakad kaysa sa pagpapakasal agad. Tia, kaya ko naman, sagot niya habang tumatayo. Hindi ko kailangan magmadali. Hindi rin ako komportable sa ganyang plano. Ayokong magpakasal dahil lang sa lupa. Mas gusto kong ayusin muna ang taniman. Kapag maayos na, saka na ako mag-iisip. Matigas ka talaga. Napabuntong hininga si Tia Gracia. Hindi mo pa kilala si Cecilia. Hindi naman siya maarte. Tahimik lang. Pero marunong humawak ng negosyo. Baka nga mas maayos pa sa'yo. Magandang kapareha sa pamamahala. Hindi sumagot si Franco. Kinuha niya ang susi ng motorsiklo at lumabas ng bahay. Mas gusto niyang umiwas sa usapan. Hindi niya masisi ang tiyahin pero hindi pa yon ang nasa isip niya. Sa labas, sumalubong ang init ng araw at amoy ng lupa. Tahimik ang kalsada at sa malayo ay tanaw ang mga niyog na bahagyang nakayuko. Pakiramdam niya, mas malinaw ang iniisip niya kapag nasa labas. Nagpatuloy siya papunta sa municipal office. Kailangan niyang ayusin ang ilang papeles ng lupa. May mga buwis na hindi pa nababayaran. May mga kasunduang kailangang pirmahan. Habang papalapit siya, nakita niyang may ilang tao sa loob. Tahimik siyang pumasok habang hawak ang folder. Sa loob, napansin ni Franco ang isang babaeng nakatayo sa harap ng mesa. Nakasuot ito ng simpleng blusa at mahabang palda, pero nakabota. Walang makeup at maayos lang na nakapusod ang buhok. Hindi ito palangiti, ngunit kalmado ang boses habang nakikipag-usap sa opisyal. Napahinto si Franco. Hindi niya agad napansin kung bakit siya napatitig. Sir, ito po ang updated na sukat ng lupa. Mahinahon na paliwanag ng babae. May pagbabago po sa hangganan. Pinasurvey namin noong nakaraang buwan. Ayoko magkaroon ng problema sa buwis kaya gusto ko pong malinaw agad. Ito po ang mga dokumento. Sumagot ang opisyal habang tumitingin sa papel. Miss Cecilia, maayos ang mga papeles ninyo at kompleto naman. Hindi na kayo magkakaproblema. Bihira ang ganito kaayos. Kadalasan kulang ang dokumento. Tahimik na nakinig si Franco at bahagyang napakunot ang noo. Sa isip niya, iba ang dating ng babae. Hindi ito palakausap. Hindi rin palangiti. Ngunit malinaw at diretsyong magsalita. Parang sanay sa mga ganoong gawain. Hindi ito katulad ng ibang babaeng ipinakilala sa kanya noon na masyadong magaan ang tono o ng mga babaeng nakikilala niya sa Maynila. Salamat po, sagot ni Cecilia habang inaayos ang mga papel.
Gusto ko pong maayos ang lahat bago ang anihan. Mahirap na po kapag may kulang. Mas mabuting klaro agad. Hindi na rin po masasayang ang oras ninyo. Napansin ni Franco na hindi man lang lumilingon si Cecilia sa paligid. Parang wala itong pakialam kung may ibang tao. Tahimik lang itong nakatuon sa gawain. Sa loob-loob ni Franco, kakaiba yon. Karaniwan, napapansin niyang may mga babaeng sinisilip siya. Ngunit si Cecilia, parang wala siyang presensya. Lumapit siya sa kabilang mesa, ngunit patuloy pa rin siyang nakikinig. Hindi niya alam kung bakit, pero interesado siya. Hindi sa itsura, hindi rin sa pananamit. May kakaibang kumpiyansa lang siguro ang katahimikan ni Cecilia. Parang hindi nito kailangan magpakitang gilas sa kahit na sino. Next po, tawag ng clerk kay Franco. Ano pong kailangan ninyo? Magbabayad po ng land tax, sagot niya habang inaabot ang folder. May lupa po kami sa silangan, niyugan at tubuhan. Hindi pa po updated ang papeles. Gusto ko pong ayusin. Kakamatay lang po ng papa ko. Napatingin sandali si Cecilia na kanina'y kausap ang opisyal. Ngunit mabilis din itong ibinalik ang tingin sa papel. Napansin yun ni Franco. Walang emosyon sa mukha nito. Parang simpleng paglingon lang. Bahagya siyang natawa sa kasungitan ni Cecilia. Makikiramay po, mahinang sabi ng clerk. Pakibigay na lang po ang dokumento, titingnan ko. Tahimik si Franco habang hinihintay. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa babaeng may pangalang Cecilia. Hindi ito nagsasalita, hindi rin nakikihalubilo. Tapos na ang usapan nito, ngunit nananatili pa rin. Mukhang may hinihintay pang pirma. Sa isip ni Franco, simple lang naman si Cecilia. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit napapansin niya. Pagkaraan ng ilang minuto, kinuha ni Cecilia ang papel at tumango sa opisyal. Salamat po ulit. Kung may kulang pa, babalik na lang po ako. Ayoko magkaroon ng problema. Maaga pa naman ang anihan, may oras pa para ayusin. Okay po, Miss Cecilia. Tugon ng opisyal. Maayos na po. Ingat po. Tumalikod ang babae at dumaan sa gilid ni Franco. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Hindi rin ngumiti. Diretso lang ang lakad palabas. Humabol ang tingin ni Franco sa dalaga. Walang pagmamadali, hindi maarte at parang walang pakialam sa paligid. Napabuntong hininga siya nang hindi namamalayan. Hindi niya alam kung bakit siya naintriga. Hindi naman ito maganda sa karaniwang pamantayan. Hindi rin kaakit-akit ang pananamit. Ngunit may kakaibang aura. Tahimik pero halatang matatag. Paglabas ni Franco sa opisina, nakita niyang papalayo na ang babae. Saglit siyang nag-alinlangan kung lalapit. Ngunit hindi rin siya gumalaw. Hindi siya sanay lumapit ng walang dahilan. Mas pinili niyang panoorin na lang ito. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Tia Gracia. Ano, nakausap mo ba ang opisina? Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Maayos na ba ang papeles? May problema ba? Maayos naman, sagot ni Franco habang inaalis ang helmet. Kailangan lang bayaran ng kulang. May ilang dokumento pang aayusin, pero kaya naman. Hindi ganun kalaki ang problema. May nakita ka ba ron? Muling tanong ng tiyahin at bahagyang nakangiti. Baka nandoon si Cecilia. Madalas yun sa opisina. Siya kasi ang humahawak dun sa lupa nila. Napahinto si Franco sandali. Hindi niya inaasahang babanggitin agad ng tiyahin. Doon tumama sa kanya na si Cecilia kanina ang Cecilia Villanueva na tinutukoy ng kanyang tiyahin. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ayaw niyang ipakita na napansin niya. Samantala, napahinto si Cecilia sa pag-upo. Bahagyang nanigas ang balikat niya. Nasa isang cooperative meeting kasi siya at napilitan na lang talagang dumalo. Nandoon din kasi ang ibang mga negosyante na ang iba kaibigan ng mga magulang niya. Cecilia, dito ka na umupo sa harap. Mahinang aya ni Tita Nena habang tinatapik ang bakanteng upuan. Para marinig mo agad ang usapan. Ikaw rin naman ang may malalaking palayan. Maganda kung nandito ka sa unahan. At saka may gustong makipagkilala sa iyo mamaya.
Anak daw ng rice trader sa kabilang bayan. Dito na lang po ako sa gilid. Mahinahon niyang tugon habang bahagyang ngumiti. Mas komportable po ako. Makikinig lang naman ako. Hindi naman po ako magsasalita. Gusto ko lang marinig ang presyo ng palay. Mahiyain ka pa rin, Cecilia. Sagot ni Tita Nina habang nauupo sa tabi niya. Pero dapat matuto ka rin makihalubilo. Abay sayang ang pagkakataon. Yung anak ng trader mabait daw. May sarili ng bodega. Maganda kung magkakilala kayo. Pareho kayong may negosyo. Hindi agad sumagot si Cecilia. Sa loob niya may bahagyang kaba. Hindi niya gusto ang pakiramdam na parang ipinapakilala siya. Para siyang produkto na sinusubukang ipares. Naisip niya ang sinabi ng pinsan niyang si Wanda tungkol sa pagiging ligawin. Ngunit hindi pa rin siya komportable. Mas gusto niyang natural lang ang pagkakakilala. Tumingin na siya sa harapan. Salamat po pero hindi muna. Marami pa po akong aasikasuhin sa palayan. Kakaani lang namin, hindi pa tapos ang pagbibilang. Baka hindi ko rin po maharap. Nako, trabaho ka na naman. Bulong ni Tita Nina. Hindi ka talaga matuto niyan. Tingnan mo yung ibang dalaga. Nakikipag-usap, nakikipagkilala. Hindi puro negosyo. Mahirap tumandang mag-isa. Saka dapat magkaroon ka ng anak. Sinong magmamana ng mga pinaghihirapan mo ngayon? Naramdaman ni Cecilia ang bahagyang kirot sa dibdib. Hindi na siya bago sa ganoong paalala. Ngunit sa pagkakataong yon, mas ramdam niya na ang bigat. Gusto niya naman talagang magkaroon ng anak. Kung kakayanin niya nga, gusto niya sana ng mga 5 anak. Danas niya ang walang kapatid, kaya gusto niya ng malaking pamilya. Kaya naman niyang buhayin. Narinig mo ba? Yung anak ni Mang Arturo, may kausap na tagabayan. Bulong ng isa sa likod. Maganda raw ang kombinasyon. Parehong may lupa, maganda ang magiging negosyo. Oo nga, sagot ng isa pa. Si Cecilia, tahimik lang. Sayang, kung ipapakilala sa anak ng trader baka pumayag. Maayos na pamilya yon, may pera, may koneksyon. Pinilit ni Ceciliang manatiling kalmado. Nakatingin siya sa papel, ngunit hindi niya nababasa ang laman. Parang umiinit ang kanyang mga tenga. Hindi niya alam kung bakit mas nakakapagod ang ganoong usapan kaysa sa maghapon sa bukid. Gusto niyang lumabas, gusto niyang huminga. Sandali lang po, mahinahon niyang sabi habang tumatayo. May tatawagan lang po ako sa labas. Babalik din po ako. Pasensya na po. Tumango si Tita Nina, ngunit may bahid ng pag-aalala ang mukha nito. Lumabas si Cecilia ng bulwagan at huminga ng malalim. Tahimik ang bakuran, may mahinang hangin na dumadaan. Mas gumaan ang dibdib niya roon. Mas komportable siya sa labas kaysa sa loob. Mas malinaw ang isip niya kapag walang tumitingin. Habang nakatayo sa lilim ng puno, may narinig siyang yabag. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking papalapit. Nakasuot ito ng simpleng polo at maong. Maayos ang tindig at talagang gwapo. Hindi siya agad nakapagsalita. Bahagya siyang nagulat sa itsura nito. Hindi siya sanay makakita ng ganoon kagwapo sa kanila na parang papasa na bilang artista. Pasensya na. Dito ba ang cooperative meeting? Tanong ng lalaki at bahagyang umingiti. Mukhang nahuli ako. Hindi ko kabisado ang lugar. Sinabihan lang ako na dito raw. Baka pwede akong pumasok. Napakurap si Cecilia, saka bahagyang tumango. Opo, nandito po. Mahinahon niyang sagot habang tinuturo ang pinto. Nagsisimula pa lang po. Pwede pa kayong pumasok. Nasa loob ang listahan. Pwede kayong magparehistro. Salamat. Yon ang tugon ng lalaki at tumigil sa tabi niya. Mainit sa loob. Mukhang mas komportable dito. Sandali muna ako bago pumasok. Tumango si Cecilia at bahagyang nailang. Hindi siya sanay makipag-usap sa estranghero, ngunit may kakaibang gaan sa tono ng lalaki. Hindi naman ito mapilit kaya't naging komportable siya. Napatingin na lang si Cecilia sa bakuran. Medyo maingay sa loob. Gusto ko lang huminga. Hindi rin ako mahilig sa maraming tao. Mas tahimik dito. Ganon din ako.
sabi ng lalaki habang nakasandal sa poste. Mas malinaw mag-isip kapag tahimik, lalo na kung tungkol sa lupa ang usapan. Maraming detalye at nakakalito kapag sabay-sabay. Napatingin si Cecilia sa binata. Hindi siya madalas makatagpo ng taong ganoon magsalita. Karaniwan, puro biro o pagpapakita ng yabang ang naririnig niya. Ngunit ang lalaking ito parang nakakaintindi sa mga bagay na ginagawa niya rin. Ikaw ba may taniman din? Tanong niya habang bahagyang nag-aalangan. Oo, sagot ng lalaki habang tumatango. Niyugan at tubuhan. Kababalik ko lang dito. Napabayaan ng matagal. Marami pa nga ayusin. Kaya gusto kong makinig sa meeting kasi nabanggit sa akin ni Tia Gracia na may mga gantong klaseng meeting ang mga negosyante rito at sa mga karatig bayan. Pumunta ako. Baka may matutunan. Napaisip si Cecilia. Parang narinig niya na yon. Niyugan at tubuhan. May bagong bumalik daw sa bayan. Bigla niyang naalala ang pangalan na binanggit ng kanyang ina. Ito kaya si Franco Morales? Mahirap kapag napabayaan ng lupain, mahinahon niyang sabi habang nakatingin sa malayo. Matagal bago bumalik ang ayos, kailangan ng pasensya. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, tila natutuwa sa kanya. Tama ka. Medyo nawiwinda nga ako sa mga problemang iniwan ni Papa. May mga kontratang hindi ko pa nababasa. May mga taong umaasa, pero ayoko magmadali. Gusto kong ayusin muna. Hindi ako sanay sa ganitong responsibilidad, pero kakayanin ko naman siguro. Naramdaman ni Cecilia ang kakaibang gaan. Parang naiintindihan niya ang sitwasyon nito. Ganyan din ako, mahinahon niyang tugon. Simula nang tumanda ang tatay ko, ako nang humahawak. Hindi madali, lalo na kapag ikaw lang ang nagdedesisyon. Pero nasasanay rin, unti-unti. Franco nga pala, sabi ng lalaki habang iniabot ang kamay. Franco Morales, ikaw? Bahagyang nagulat si Cecilia. Tama ang hinala niyang si Franco Morales nga ito. Tinanggap niya ang kamay nito. Cecilia Villanueva, narinig ko ng pangalan mo. May nagsabi na bumalik ka nga. Hindi ko lang alam na ikaw yon. Ganun ba? Tanong ni Franco at mahinang tumawa. Narinig ko rin ang pangalan mo. Sabi nila, ikaw raw ang humahawak ng malaking palayan dito. Mukhang totoo. Maayos kang magsalita tungkol sa mga lupa. Naramdaman ni Cecilia ang bahagyang init sa pisngi. Hindi siya sanay mapuri ng ibang tao. Tumangon na lang siya. Trabaho lang. Mas komportable ako sa ganitong usapan. Hindi ako masyadong madaldal. Pero kapag tungkol sa taniman, mas madali. Napansin ko nga, tugon ni Franco. Tahimik ka pero malinaw namang sumasagot kapag tinatanong. Saglit na natahimik si Cecilia. Medyo nagiging komportable siya kay Franco. Hindi siya nailang. Hindi rin siya nag-isip kung ano ang sasabihin. Parang natural lang. Mainit na, sabi ni Franco habang tumingin sa langit. Baka kailangan na nating pumasok. Mahuhuli tayo sa usapan. Sayang din kung wala tayong matututunan sa iba. Tumangon na lang si Cecilia. Sa kabilang banda, lumipas ang mga araw. Hindi niya na nakita ulit si Cecilia. Naging abala na rin naman si Franco. Isang araw, pinagmamasdan niya ang taniman. Malawak ang lupa ngunit halatang napabayaan. May mga damong tumubo sa pagitan ng tubo. Ang ilang niyog ay hindi naputulan ng tuyong sanga. Matagal bago maibalik sa ayos ang lahat. Ngunit may kakaibang sigla rin siyang naramdaman. Parang may layunin siyang hahawakan. Balak niyang kumilos katulad ng mga tauhan nila roon para malaman niya mismo sa kanyang sarili kung paano umiikot ang lahat doon. Franco, dun ka muna magsimula sa likod. Sigaw ni Mang Lito habang itinuturo ang bahaging malapit sa sapa. Medyo mababa ang lupa ron. Kapag umuulan, lulubog ang tubo. Mas mabuting maayos agad. Marami pang tuyong dahon. Kailangang linisin. Oo, Mang Lito, sagot niya habang inaayos ang sombrero. Simulan natin sa gilid. Mas madaling linisin. Tapos unti-unti tayong papasok. Maganda ang plano mo, tugon ni Mang Lito habang tumatango.
Hindi mo minamadali. Ganyan din ang tatay mo. Tahimik pero sigurado. Kaya gumanda ang lupa ninyo noon kasi hands-on din siya. Sayang lang at napabayaan. Napahinto si Franco sandali. Tuwing nababanggit ang ama, may bahagyang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung kaya niyang pantayan ang ginawa nito. Ngunit pilit niyang itinulak sa isip ang pagdududa. Kailangan niyang mag-focus. Lumipas ang ilang oras habang pinapanood niya ang paglilinis ng taniman. Tahimik lang siyang nakatayo. Paminsan-minsan ay tumutulong mag-ayos ng mga pinutol na dahon. Hindi siya sanay mag-utos lang. Mas gusto niyang makita kung paanong ginagawa. Mas mauunawaan ni Franco ang lupa kapag nakikihalo siya. Pagsapit ng tanghali, nagpa siya siyang umuwi muna. Dumaan siya sa daan papunta sa kabilang barangay. Sa gilid ng kalsada, napansin niyang malawak na palayan. May mga tauhang nagbubuklod ng ani. Ngunit ang higit niyang napansin ay ang babaeng nakayuko sa gitna. Napahinto sa kanyang motorsiklo. Nakita niya si Cecilia na tumutulong sa pagbubuhol ng palay. Nakasuot ito ng simpleng damit at may sombrero. Hindi ito nakatayo sa malayo, hindi rin naguutos, kasama mismo sa trabaho. Saglit siyang napatitig. Hindi niya inaasahan yon. Karaniwan ang may-ari ay nasa gilid lang. Ngunit si Cecilia nakikihalo kahit babae pa. May hawak itong tali. Maingat ang galaw, tahimik ngunit seryoso. Natawa si Franco ng bahagya. Kakaiba talaga siya sa mga typical na babaeng nakilala ko. Miss Cecilia, pahinga muna kayo, sabi ng isang tauhan dito. Kami na rito, mainit ang araw. Baka mapagod kayo. Mabigat ang buhol. Umiling si Cecilia habang inaayos ang hawak. Ayos lang po, mas mabilis kapag sabay-sabay. Gusto kong makita ang ayos ng pagkakabuhol. Baka may maluwag, masisira kapag binuhat. Sayang ang ani, saka time-consuming. Napansin ni Franco ang paraan ng pagsasalita nito. Simple lang, hindi ito nagpapakitang mas mataas. Bakit ang ganda niya kapag ganyang seryoso na seryoso sa ginagawa? Bahagya pang natawa si Franco. Tahimik niyang pinapanood ang eksena. Hindi niya alam kung bakit, pero may paghanga siyang naramdaman. Hindi dahil sa kilos lang, kundi sa natural nitong pagtrato sa mga tauhan. Pinili niyang umandar muli, ngunit habang umaalis, naisip niya ang nakita. Parang naiiba ang imahe ni Cecilia sa isip niya. Hindi lang tahimik, responsable rin. At higit sa lahat, hindi takot sa mabigat na trabaho. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Tia Gracia sa sala. May hawak itong pamaypay at tila naghihintay. Galing ka sa lupa? Tanong nito sa kanya. Mukhang napagod ka. Kumusta ang taniman? Maayos ba ang simula? Opo, sagot ni Franco habang nauupo. Marami pang ayusin pero kaya naman. Tumango si Tia Gracia at marahan siyang hinampas ng pamaypay. Maganda yan. Siya nga pala, dumaan ka ba sa palayan ng mga Villanueva? Narinig ko, nag-aani sila. Maayos daw ang tubo. Kilala mo na ba si Cecilia? Madala siya ron. Nakita ko naman po, tumutulong siya sa pagbubuhol kasama ng mga tauhan. Ngumiti si Tia Gracia at tila natutuwa. Aba, sabi ko sa'yo, hindi siya maarte, responsable. Ganyang babae ang maaasahan. Hindi ka mahihirapan, pareho kayong marunong sa lupa. Napabuntong hininga si Franco habang nakatingin sa sahig. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. Ayaw niyang magkaroon ng asawa at mga anak. Ayaw niyang bumuo ng sariling pamilya. Okay na siya sa paminsan-minsang girlfriend sa Maynila, pero hindi na para mag-settle down. Babaero siya pero siya ang babaero na matino. Gini-girlfriend niya kahit paano at tumatagal ng ilang buwan para naman may tumugon sa pangangailangan niya. Kapag ino-open na ang tungkol sa pag-aasawa, doon na siya nanlalamig hanggang sa makipaghiwalay na. Hindi niya lang madiretso si Tia Gracia. Baka sumama pa ang pakiramdam kapag nalamang ayaw niyang magkaroon ng asawa at mga anak. Tia, wag muna. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko pa iniisip yon. Marami pa akong aasikasuhin. Hindi pa maayos ang lupa.
Ayoko magmadali. Hindi naman kita pinipilit agad, sagot ni Tia Gracia at matamang nakatingin sa kanya. Ang akin lang, pwede mo namang isabay ang paghahanap ng babaeng maliligawan at mapapangasawa habang abala ka sa trabaho. Kahit makilala mo lang, hindi naman masama. Hindi ka naman mawawalan. Saka nirereto ko yung si Cecilia sa'yo. Kasi sa lahat ng babae rito, siya ang nakikita kong marunong humawak ng negosyo talaga. Ikaw wala naman akong pagdududa sa'yo. Pero alam kong kulang pa ang nalalaman mo. Matagal kang namalagi sa Maynila. Kung magiging asawa mo si Cecilia, makakatulong sa'yo. Magkakaintindihan kayong dalawa. Kumunot ang noo ni Franco habang umiinom ng tubig. Gusto niyang sabihin na pwede naman na kaibigan lamang para makatulong. Bakit kailangan pang gawin niyang asawa? Sa kabilang dako, nang sumapit ang Mayo, dumating ang fiesta sa kanilang bayan. Isa ang pamilya nila sa inaasahan sa paghahanda ng marami, kaya inasikaso yon ni Cecilia. Hindi naman mahirap, lalo at uso ang panulungan sa kanila. Dahil fiesta, umuuwi rin ang ibang kamag-anak nila. Marami ring mga dayo mula sa karatig bayan. Yun din ang pagkakataon para makihalubilo sa iba't ibang klase ng tao. Cecilia, sandali lang! Tawag ng kanyang inang si Martha habang hinihila siya sa gilid ng plaza. May gusto akong ipakilala sa'yo. Nandito sila mula sa kabilang bayan. Maganda ang negosyo ng pamilya nila. Bihira lang silang dumalo sa pista dito. Napahinto si Cecilia habang nakatingin sa makulay na banderitas na nakasabit sa paligid. Maingay ang tugtog ng banda at maraming taong nagkukumpulan. Gusto niya sanang manatili sa gilid at manood na lang. Ngunit naramdaman niyang hinihila siya papunta sa gitna. Mama, ayos lang po ako dito. Mahina niyang tugon habang bahagyang umaatras. Makikinig lang po ako sa tugtog. Marami po akong kakilala na kausap. Baka makaistorbo lang po ako. Nako, sandali lang naman, sagot ni Martha habang nakangiti. Hindi ka naman kakainin ng mga yon. Pareho silang may negosyo. Maganda kung makikilala mo. Hindi ka naman palaging may ganitong pagkakataon. Napabuntong hininga si Cecilia. Kapag mama niya na ang nagsabi, kay hirap nang tumanggi. Hindi niya gustong magmukhang bastos, kaya hinayaan niyang dalhin siya sa ilalim ng tent. Doon, may dalawang lalaking nakatayo. Parehong maayos ang pananamit. Nakangiti ang mga ito nang makita siya. Cecilia, ito si Ramon. Pakilala ni Martha habang tinuturo ang una. May bodega ng bigas dun sa bayan. Lumalaki raw ang negosyo nila. At ito naman ay si Victor. May tracking service. Siya ang nagpapadeliver ng ani sa lungsod. Parehong masipag. Bahagyang tumango si Cecilia. Pilit nang umiti. Ramdam niya ang ilang matang nakatingin sa kanila. Parang mas lalong uminit ang paligid. Hindi siya komportable sa atensyon. Magandang hapon, bati ni Ramon habang inaayos ang relo. Narinig ko ng tungkol sa'yo. Ikaw raw ang humahawak sa malawak na palayan. Magandang ani ninyo. Bihira ang ganun. Balak naming palawakin ang supply. Tumango si Cecilia ngunit tahimik pa rin. Naiilang siya na dalawang lalaki ang nirereto ng kanyang ina, na para bang diwata siya sa ganda at mamimili na lang doon. Halata namang walang interes sa kanya ang mga ito. Maya-maya ay iniwan na siya roon ng kanyang mama. Pero wala namang nangyari dahil nagkanya-kanya rin sila. Ayaw sa kanya ni Victor, ganoon din si Ramon. Hindi na siya nagtaka, lalo na nang makitang may magagandang kaibigan ang mga ito. Ano bang ganda ang makikita sa kanya? Hindi naman siya mabaho, pero medyo pawisan na siya. Kanina pa kasi siyang nasa daan, ramdam niyang oily na ang kanyang mukha. Hindi rin talaga siya kagandahan. Simple lang din ang suot niya. Sandong puti at rip pants na kupas. Basta na lang din nakapusod ang kanyang buhok. Sa init ng panahon, ayaw niyang mag-ayos ng sobra. Oh, nasaan na sila? Tanong ni Martha nang lumabas siya ng tent. Hindi na niya napigilang mayamot. Mama naman, huwag niyo naman po akong ilagay sa ganitong sitwasyon. Kung gusto ako ng mga yon, lalapit po yun ng kusa. Halata namang ayaw sa akin.
Pakiusap lang po, huwag niyo nang ipilit. Umawang ang bibig ni Martha. Pasensya na anak. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo na hindi ka pa nagkakaroon ng matinong boyfriend. Baka hindi ka na makapag-asawa. Pero hindi naman ako papayag na ang sagutin mo ay yung mga tambay at mga adik na nagpapakita ng interes sa'yo. Alam ko po mama, hindi rin po ako papatol sa kanila. Gusto ko po ng maayos na lalaki na mapapangasawa. Pero tama na po ang pagreto sa akin. Kung ayaw ng lalaki, ayaw po talaga nila. Hindi po natin sila mapipilit doon. Bahagyang nalungkot si Martha. Pero nakakaintindi itong tumango. Batid niyang para sa kapakanan niya ang ginagawa nito. Pero napo-frustrate at napapahiya lang siya. Lalo na kung malinaw na ang lalaki ang tumatanggi kay Cecilia. Samantala, naroon din si Franco ng araw na yon. Narinig niya ang mga pinag-uusapan ni Cecilia at ang ina nitong si Martha. Kaya yon at dumadapo na palagi ang tingin niya sa dalaga. Tahimik na pinapanood ni Franco ang ilaw ng pista habang humihina ang tugtog ng banda. Nakatayo siya sa gilid ng plaza, hawak ang baso ng malamig na inumin. Sa malayo, nakikita niya si Cecilia na nakatingin sa mga batang tumatakbo. Hindi ito nakikihalo sa gitna ng sayawan, tahimik lang tulad ng dati. Maya-maya ay nagdesisyon na siyang lumapit. Cecilia, sandali lang. Napalingon si Cecilia at bahagyang nagtaka. Ikaw pala, Franco. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Mahina niyang tanong. Mukhang seryoso ka ah. Umiling si Franco at bahagyang napangiti. Naisipan kong pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Aha? Mataman niyang tiningnan ang dalaga. Narinig ko ang usapan niyo ng mama mo. Nirereto ka rin palagi. Napansin ko, pareho tayong pinipilit. Parang wala tayong takas. Natahimik si Cecilia. Pinagmasdan niya itong mas lalong nagiging seryoso ang mukha. Napakagatlabi si Franco dahil nagagandahan siya kapag mas seryoso ito. Intimidating ang dating pero malakas ang dating ni Cecilia para sa kanya. May naisip ako. Mahinahon niyang dagdag habang nakasandal sa poste. Pansamantala lang. Hanggang matapos ko ang gawain ko rito. Magpanggap tayo na may interes sa isa't isa. Hindi naman kailangan seryoso. Basta makita lang nila na nagliligawan tayo. Baka tumigil ang panggigipit. Napakurap si Cecilia at bahagyang nagulat. Magpanggap? Hindi ba delikado yan? Maraming tsismosa dito. Baka iba pang isipin. Baka mas lumaki pang usapan. Tumango si Franco. Inaasahan na ang reaksyon nito. Alam ko. Pero malinaw naman na mag-set tayo ng boundaries. Kaya nga sinabi kong magpapanggap lang tayong nagliligawan. Hindi rin tayo magbibigay ng maling pag-asa. Mag-uusap lang tayo paminsan-minsan. Like date. Makikita nila na magkasama tayo. Kapag ganun, titigil sila sa pagpapakilala sa atin ng kung sino-sino. Si Cecilia ang nirereto sa kanya ni Tia Gracia. Baka kapag pinakita niyang dinedate niya si Cecilia, tumigil na ito at huwag nang buksan ang usapin ng pag-aasawa. Bukod doon, gusto niya rin tulungan si Cecilia. Tila katulad niya, naiinis na rin ito sa mga topic na ganoon. Kahit naman siya, kung pipilitin sa hindi gusto, ayaw niya rin talaga. Napalunok ang dalaga. Parang hindi maganda ang idea na yan. Kapag kumalat ang balita, baka isipin nilang seryoso, baka may umasa. Baka may masabi. Hindi ako sanay sa ganun. Maiiwasan naman. Sagot ni Franco habang diretso ang tingin. Hindi tayo magpapakita ng sobra. Simple lang. Mag-uusap paminsan-minsan. Hindi naman natin sasabihin na nagliligawan tayo. Pero gawin lang natin na palagi tayong magkasama para maisip nila na may something. Kapag tapos na ako, titigil din. Nakita niyang natigilan si Cecilia. Parang may malalim itong iniisip. Kaya matyagang naghintay si Franco. Hanggang sa muling nagsalita ang dalaga. May sinabi kasi ang pinsan ko, kapag may nakikitang nanliligaw, mas nagkaka-interes ang iba. Iniisip nila kung ano ang nakita. Baka makatulong din yon. Hindi ko alam kung totoo,
Sa tingin mo, ikaw, sa opinyon mo, nagkakaroon ka ba ng interes sa isang babae kapag marami siyang manliligaw? Tumaas ang mga kilay ni Franco. Hindi niya yun agad na sagot. Hindi niya naman yun naiisip. Basta type niya, gagawin niya na agad girlfriend basta payag ang babae. Possible. Yes, nagkakaroon din naman ako ng interes sa isang babae kapag maraming manliligaw. Sagot niya habang tumatango. Bahagyang nalungkot si Cecilia. Hindi niya alam kung bakit. Gayunpaman, nagpatuloy si Franco. Pero hindi yun ang pakay ko. Gusto ko lang huminga. Gusto kong matapos ang trabaho nang walang pressure mula sa relatives ko. Kung makakatulong din sa'yo, mas mabuti. Pareho tayong makikinabang. Natahimik ulit si Cecilia. Parang pinag-iisipan nito ang bawat sinabi ni Franco. Kung gagawin natin to, mahina nitong sabi habang nakatingin sa lupa. Kailangan malinaw, walang aasa, walang pilitan, hanggang doon lang. Kapag tapos na rin. Tumango agad si Franco. Of course, malinaw sa akin. Walang obligasyon, walang promises. Hanggang matapos ko lang ang gawain. At kung gusto mong tumigil, pwede agad. Walang problema. Huminga ng malalim si Cecilia. Sige, subukan natin. Nakakapagod na rin kasi. Saka baka makatulong. Baka kapag nalaman nila na may katulad mong nanliligaw sa akin, magkaroon sila ng interes. Puro kasi mga tambay at adik ang nagkakagusto sa akin. Ayoko naman sa kanila. Bahagyang natawa si Franco. Hindi naman sa nilalait niya ang mga tambay at adik. Pero kahit naman siya, alam na hindi bagay ang mga lalaking ganoon kay Cecilia. Hindi niya inaasahang papayag ang dalaga. Ngunit may kakaibang saya siyang naramdaman. Hindi dahil sa plano lang, kundi dahil komportable siyang kasama ito. Sa kabilang banda, hindi alam ni Cecilia kung tama bang pumayag siya. Gagawa lang siya ng usap-usapan sa kanyang sarili. Pero naisip niya na baka okay na rin yun. At least matatahimik ang kanyang ina kapag nabalitaan itong nakikipag-date na siya sa maayos na lalaki. At umaasa siya na tama ang sinabi ni Wanda na baka pagkatapos nun, lapitan na siya ng ibang lalaking ka-level niya at magkaroon na ng interes sa kanya. Kaya sa mga lumipas na araw, nagsimula na ang kanilang pagpapanggap. Hindi nakatakataka na palagi silang magkasama ni Franco. Akala ko hindi ka sasama, saad ni Franco. Bahagyang napalingon si Cecilia nang marinig ang boses ni Franco mula sa likod niya. Nakatayo ito sa may puno ng mangga, hawak ang 2 baso ng taho. Hindi siya nakapagsalita agad. Hindi pa rin siya sanay na may naghihintay sa kanya. Lalo na at alam niyang nagpapanggap lang sila. Gayunpaman, may kakaibang kaba sa dibdib ni Cecilia. Parang totoo ang sitwasyon kahit hindi naman dapat. Maaga kang dumating, tugon ni Cecilia habang inaayos ang sombrero. Hindi pa ako tapos sa pagbilang ng sako. Baka mainip ka lang. Pwede ka namang mamaya na lang pumunta. Hindi naman kailangang sabay tayo palagi. Umiling si Franco at bahagyang ngumiti. Ayos lang, hindi naman ako nagmamadali. Saka sinabi mo kahapon na gusto mong silipin ang bagong kanal. Mas mabuti kung sabay na nating gawin. Mukhang matagal-tagal din yon. Napansin ni Cecilia na hindi pilit kung anuman ang mayroon silang ugnayan ngayon. Para lang silang ordinaryong mag-uusap sa araw-araw. Mas lalo tuloy siyang nailang. Kung mayabang sana si Franco, mas madali niyang matandaan na nagpapanggap lang sila. Pero parang natural lang ang lahat kaya medyo nadadala siya. Halika. Mahinang aya ni Franco at inabot ang isang baso ng taho. Binilhan kita. Hindi ko alam kung gusto mo, pero lagi kitang nakikitang bumibili sa kanto. Saglit siyang natigilan bago tinanggap ang taho. Hindi niya inaasahang napapansin pala siya nito. Pakiramdam niya, biglang naging personal ang simpleng bagay. Pinilit niyang manatiling kalmado. Ayaw niyang mahalata na naapektuhan siya. Salamat, maikling tugon ni Cecilia. Hindi mo naman kailangan bumili, pero salamat pa rin. Bahagyang natawa si Franco. Nagpapanggap lang tayo pero wala naman sigurong masama kung magpapakita ako ng kabaitan, hindi ba?
Napatingin ulit si Cecilia rito. May punto naman ang binata. Wala ngang masama kung mabait si Franco sa kanya. Hindi lang siguro siya sanay na may malapit na lalaki sa kanya na hindi niya kamag-anak. Kaya parang ang hirap tanggapin para sa kanya. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Franco ang pisngi niya. Ngiti ka rin paminsan-minsan. Alam kong masungit ka talaga pero wala namang masama kung ngingiti ka. Nanlaki ang mga mata ni Cecilia at hindi napigilan ang paglunok. Gulat na gulat siya sa naging hawak nito. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend o kahit manliligaw na talagang hindi niya binasted. Kaya ngayon ay parang bago sa kanya yon. Ngiti ka na, Cecilia. Alam kong bad trip ka kapag sobrang seryoso. Pero maganda ka rin naman kapag nakangiti. Tumawa si Franco sabay higop sa taho. Kaya naman pilit at paunti-unti nang ngumiti si Cecilia. Ayan, ngumingiti ka naman pala. Saad ni Franco. Agad siyang sumimangot. Ano bang ikangingiti ko? Wala namang nakakatuwa. Tumaas-taas ang mga kilay ni Franco at nilakihan ang butas ng ilong. Bakit? Wala bang nakakatuwa sa akin? Muntik na siyang masamid sa hinihigop na taho. Bumunghalit siya ng tawa. Hindi niya inasahang magpapapangit ng ganoon si Franco. Wala pa yan sa 1% ng skills ko. Nakaka-offend kung hindi ka tumawa. Natatawa na ring sabi ni Franco habang inaayos ang sombrero niya. Napailing na lang si Cecilia at nauna sa paglalakad. Naglakad sila sa pilapil na tahimik. Naririnig lang ang yabag ng paa nila sa tuyong lupa. Paminsan-minsan ay may bumabati sa kanila. Napapansin niyang mas tumatagal ang tingin ng mga tao. May mga ngiting palihim, may bulungan sa gilid, at hindi man nililinaw. Halatang may iniisip na ang iba sa kanila ni Franco. Nakatingin na sila. Bulong ni Cecilia ng bahagya. Hindi ko alam kung komportable ako. Baka kung ano ang sabihin nila, hindi ako sanay sa ganito. Tumango si Franco. Normal lang yan. Kapag may nakikitang mag-asama, may iisipin agad. Probinsya pa naman to. Pero mas mabuti na yon. Hindi ka na nila irereto kung kani-kanino. Hindi na rin ako kukulitin ng tiyahin ko. Pareho tayong tahimik ang mga buhay. At totoo nga naman, ilang araw pa lang, mas kaunti na ang nagtatangkang ipakilala sa kanya. Hindi na rin siya pinipilit sumama sa kung ano-anong pagtitipon. Nakahinga siya ng kaunti dahil doon. Siguro may pakinabang nga, mahina niyang sabi. Pero kailangan nating mag-ingat, ayokong isipin ng iba na seryoso. Mahirap nang bawiin, lalo na kung biglang titigil. Malinaw naman ang usapan natin. Tugon ni Franco. Basta malinaw sa ating dalawa. Walang problema, Cecilia. Hanggang matapos ko ang gagawin ko dito. At kapag maayos na ang lupa, babalik na ako. Wala namang komplikasyon. Walang masasaktan since hindi naman totoo na nagliligawan tayo. Kapag tumigil tayo bigla, hindi na sila mangungulit since pareho naman nating desisyon ang iisipin nila. Napakunot ang noo ni Cecilia. Hindi niya inaasahang may kurot siyang naramdaman. Hindi pa man nagsisimula, parang may paalam na agad. Pinilit niyang baliwalain yon. Hindi dapat siya mag-isip ng kung ano-ano. Habang naglalakad sila, ipinakita ni Cecilia ang daluyan ng tubig. Ipinaliwanag niya ang sistema ng patubig. Nakikinig si Franco ng mabuti. Paminsan-minsan ay nagtatanong ito. Kapag umulan ng malakas, dito napupunta ang sobra. Paliwanag ni Cecilia habang itinuturo ang bahagi ng lupa. Kaya kailangan laging malinisan kapag nabarahan, baha ang kasunod. Ilang beses na naming naranasan yon, malaki ang lugi. Tumango si Franco. Kaya pala. Akala ko dati, simpleng ka na lang. Hindi ko alam na may ganitong sistema. Marami pa akong kailangan matutunan. Buti na lang at nandito ka. Napatingin si Cecilia sa binata. May bahagyang hiya sa mukha niya. Hindi siya sanay purihin, lalo na ng lalaking halos kakakilala pa lang. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Normal lang to, sagot na lang ni Cecilia at umiwas ng tingin. Lumaki kasi ako rito, nakasanayan ko na. Sa kabata pa lang, tinuturo na sa akin ni Papa. Hindi naman espesyal ang alam ko, kahit sino matututo rin. Umiling si Franco. Hindi rin. Marami akong kilalang may lupa pero hindi alam ang ganito. Ikaw kabisado mo.
Ibang may malasakit. Kita sa paraan mo. Ako kasi, nawala ng interes simula nung pumunta ng Maynila. Kaya medyo hirap ako ngayon. Tahimik siyang napangiti. Hindi niya namalayan na gumaan ang loob niya. Napansin niyang komportable siyang kausap si Franco. Walang pressure at walang pakitang tao. Para lang silang matagal nang magkakilala. Makalipas ang ilang oras, naupo sila sa ilalim ng puno. Siya sa duyan at sa bangko naman ng binata. Pagod ang katawan ni Cecilia pero maaliwalas ang pakiramdam niya. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kasimple ang araw. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Franco. Simula umaga, kasama ka sa trabaho. Tapos ako pang iniintindi mo. Dapat nagpapahinga ka rin. Umiling si Cecilia. Sanay na ako. Mas napapagod ako kapag walang ginagawa. Mas gusto ko yung may inaasikaso. Doon ako mas komportable. Saka ayokong sa opisina lang. Napangiti si Franco. Kaya siguro kaiba ka. Hindi katulad ng ibang ipinakilala sa akin. Karamihan, puro plano lang ang alam. Ikaw, ginagawa mo talaga. Hindi nakasagot si Cecilia. Muling sumagi sa isip niya ang usapan nila. Nagpapanggap lang sila. Pero bakit parang may mga salitang totoo? Pinilit niyang huwag masyadong mag-isip. Bakit nga pala ayaw mo? Hindi niya napigilang itanong. Ayaw mo ng mga nirereto sa'yo? Tipid lang na napangiti si Franco. Ayokong pinipilit nila akong mag-asawa. Kasi ayoko naman talagang mag-asawa. Ayoko mag-settle down. Ayokong magkaroon ng anak. Hindi na nakapagsalita si Cecilia. Ito lang ang lalaking narinig niya na ayaw magkaroon ng asawa at mga anak. Baliktad sila dahil yun naman ang gusto niya. Gayunpaman, hindi niya ito huhusgahan dahil lang sa ganoong pananaw at gustong mangyari sa buhay. Kinagabihan, kinausap niya ang pinsang si Wanda. Nasa may likod sila ng bahay. Tahimik ang paligid at naririnig na lang ang kuliglig. Totoo ba? Gulat na tanong ni Wanda. Akala ko seryoso na kayo. Halata kasi, lagi kayong magkasama. Tapos tahimik lang kayo pero parang may something. Umiling si Cecilia. Hindi, kasunduan lang. Para tigilan kami ng pamilya namin. Hanggang matapos lang ang gawain niya. Pagkatapos, titigil na rin. Walang seryoso ron. Napakunot ang noo ni Wanda. Bakit hindi na lang totohanin? Naayos naman siya. Mabait din. Halata naman na komportable ka. Sayang kung palalampasin mo. Napabuntong hininga si Cecilia. Ayaw niya. Sinabi niya sa akin. Hindi niya gusto ang pressure. Kaya gusto niyang magpanggap na nagliligawan lang kami. Ayaw niya rin mag-asawa. Lalo nang magkaroon ng anak. Gusto lang niyang ayusin ang lupa. Tapos, babalik na siya sa Maynila. Nanahimik si Wanda sandali. Talaga? Seryoso ka ba dyan? Diba, nagkakaroon naman yun ng mga girlfriend sa Maynila? Nagkibit balikat lang siya. Wala na siyang pakialam doon, hindi na para alamin pa ang dahilan. Pareho naman silang nagbe-benefit sa ginagawa nilang pagpapanggap. Humalukip-kip ang pinsan niyang si Wanda. Iba kayo ng gusto. Ikaw gusto mo ng pamilya. Siya ayaw. Paano kung masanay ka? Mahirap yon. Baka ikaw ang masaktan. Napatingin si Cecilia sa malayo. Alam niyang tama ang pinsan. Pero pinilit niyang maging praktikal. Yun lang ang paraan para tumigil ang mga tao. May pakinabang din naman ako rito. Mahinang sabi ni Cecilia. Sinabi mo rin dati, kapag may manliligaw ako, nagkaka-interes ang iba. Baka may maayos na lumapit kung matapos itong pagpapanggap namin. Saka alam ko naman ang ginagawa namin kaya hindi ako mahuhulog kay Franco. Napailing si Wanda. Delikado pa rin, lalo na kung masanay ka sa kanya. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo, no? Ikaw na walang experience kung paano mag-entertain ng lalaki, papasok sa ganyan? Nako, Cecilia. Ingatan mong sarili mo, lalo na yung puso mo. Alam naman yon ni Cecilia. Mag-iingat siya palagi. Hindi niya hahayaang mahulog ang sarili kay Franco. Magpapatuloy sila pero kontrolado niya pa rin ang sariling damdamin. Sa mga gathering, sila ang magkasama. Ito na ang madalas niyang date. At kahit na sino, walang kumu-question doon. Cecilia, mauna na ba tayo?
Mahinang tanong ni Franco habang nakatayo sa gilid. Mukhang tatagal pang program. Hindi naman kailangan na matapos tayo dito. Napansin ko rin hindi ka komportable. Kanina ka pang tahimik. Napatingin sa Cecilia sa loob ng bulwagan. Naroon ang mga magkakakilala nilang pamilya. May mga bulungan, may mga ngiting may kahulugan. Ramdam niyang sila ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi na siya nagulat. Simula nang madalas silang makitang magkasama ni Franco, naging normal na yon. Ngunit ngayon, hindi na siya ganon kakabado. Pwede naman, tugon niya habang inaayos ang hawak sa bag. Tapos na rin naman ang kailangan kong puntahan. Nakabati na ako sa iba. Mas mabuti siguro kung umalis na tayo. Tumango si Franco at bahagyang umatras para bigyan siya ng daan. Sige, lakad tayo sa palayan. Presko ron, hindi rin masyadong matao. Pwede rin tayong mag-usap ng maayos. Naglakad sila palabas ng bulwagan. Napapansin ni Cecilia ang ilang matang sumusunod sa kanila. Ngunit hindi na siya gaanong naaapektuhan. Parang sanay na siya. Hindi rin siya nahihiya na may kasamang lalaki. Mas naging natural na ang kilos niya. Tahimik silang naglakad hanggang marating ang gilid ng palayan. Maganda rito kapag ganitong oras, sambit ni Franco habang tumitingin sa malayo. Tahimik talaga dito, no? Napatingin si Cecilia sa binata. Sanay na ako rito. Kapag may iniisip ako, dito ako pumupunta. Mas malinaw ang utak ko. Parang mas madaling magdesisyon, lalo na kapag tungkol sa pamilya. Napakunot ang noo ni Franco. May mabigat ka bang iniisip ngayon? Huminga ng malalim si Cecilia bago sumagot. Ako kasi ang inaasahan sa bahay. Tumanda na si Papa. Hindi na niya kayang dati. Si Mama naman, sa bahay lang. Ako ang humahawak sa lahat ng negosyo namin. Minsan, naiisip ko, paano kung wala ako? Tumango si Franco. Nakita niyang nakikinig talaga ito sa kanya. Hindi ako makaalis, patuloy ni Cecilia. Kahit gusto kong subukan sa ibang lugar, kahit gusto kong makakilala ng ibang tao, parang nakatali ako rito. Hindi naman ako nagrereklamo, pero minsan napapagod din ako. Hindi agad sumagot si Franco. Pinagmasdan nito ang palayan na parang may inaalala. Nakita ni Cecilia ang bahagyang lungkot sa mukha nito. Naalala ko si Papa, mahinang sabi ni Franco. Nung buhay pa siya, siya rin ang may pasan ng lahat. Hindi siya marunong magpahinga. Laging iniisip ang lupa, ang utang, ang pamilya. Akala ko matatag siya. Hindi ko alam na pagod na pala. Nang mamatay siya, patuloy ni Franco. Naiinis ako na sa akin to naiwan lahat. Ayoko kay Papa. Hindi naman siya naging mabuting ama sa akin. Ayoko na sanang tanggapin to at hayaan na lang. Pero naawa ko sa mga tauhang mawawalan ng trabaho. Huminto si Cecilia sa paglalakad. Ayaw mong magkaroon ng pamilya dahil sa papa mo? Marahang tumango si Franco. Oo, wala akong alam sa pagiging padre di pamilya. Natatakot ako na maging katulad lang ako ng papa ko, Cecilia. Mas madali kung mag-isa lang. Walang masasaktan, walang aasa sa akin. Natahimik si Cecilia. Parang may kirot siyang naramdaman. Naiintindihan niya ang punto ni Franco. Ngunit kabaligtaran yon ang gusto niya. Napabuntong hininga na lang si Cecilia. Pero ako, gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng tahanan na katulad kina Mama at Papa. Hindi perpekto pero may kasama. May katuwang. Hindi ko gustong mag-isa habang tumatanda. Saka gusto ko ng maraming anak. Napatingin si Franco sa kanya at mahinang tumawa. Maganda yon para sa'yo. Bagay sa'yo. Hindi ko lang siguro kaya kapag sa akin. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko sa ganun. Baka balang araw magbago. Pero sa ngayon, hindi. Napayuko si Cecilia. Ramdam niya ang hangganan na nilalagay ni Franco. Kahit magaan ang pakiramdam niya sa binata, malinaw na magkaiba sila. Naalala niya tuloy na nagpapanggap lang sila. Nagpatuloy silang maglakad. Tahimik ang paligid, paminsan-minsan nagkakatinginan sila at natatawa na lang. Alam mo, mas madali nga tong pagpapanggap natin, sambit ni Cecilia. Hindi na ako tinatanong ni Mama. Hindi na rin ako nareretohan. Parang may pahinga ako. Kaya nagpapasalamat ako na nagsuggest ka ng ganito.
Ngumiti si Franco. Ako rin. Hindi na rin ako kinukulit ni Tia Gracia. Akala niya seryoso ako. Ngunit kasabay nun, may takot na nararamdaman si Cecilia. Unti-unti niyang napapansin na nahihirapan siyang paghiwalayin ang totoo at ang pagpapanggap. At doon siya mas lalong kinabahan. Samantala, tuloy-tuloy lang ang pagpapanggap nila ni Cecilia at para kay Franco, walang problema ron. Natutuwa siyang kasama ang dalaga at para sa kanya, kaibigan niya na ito. Franco, kailan mo balak formal na ligawan si Cecilia? Tanong ng tiyahin niya habang nakaupo sila sa hapag. Halata naman sa kilos ninyo. Hindi ka naman sasama sa kanya kung hindi ka seryoso. Mabuti na rin yon para maayos na. Maganda ring pamilya ang mga Villanueva. Wala silang kahit anong issue. Si Cecilia, hindi siya kasing ganda ng mga naging girlfriend mo. Pero nakilala ko na at masasabi kong mabait at palaging sumusunod sa mga magulang. Magaling pang mamahalan ang mga lupain nila. So, kailan ka formal na manliligaw? Kahit ang mga magulang ni Cecilia ay naghihintay na. Napahinto si Franco sa pagsubo. Hindi niya inaasahan ang diretsong tanong. Inaabangan talaga kung ano ang susunod niyang hakbang. Parang may plano na ang lahat. Tia Gracia, hindi pa naman ganun. Mahinang tugon na lang ni Franco. Nagkakasama lang kami. Pareho kaming abala sa lupa. Wala pa akong iniisip na seryoso. Mas maigi siguro na huwag muna. Napailing ang kanyang tiyahin. Hindi ka na bata. Kapag may maayos na babae, huwag mo nang patagalin. Baka maagaw pa. Kilala mo naman ang mga tao rito. Mabilis kumilos ang iba. Sayang kung palalagpasin mo. Tahimik na nakinig si Franco. Hindi siya agad sumagot. Pumasok sa isip niya ang alaala ng kanyang mga magulang. Ang madalas na pagtatalo, ang tahimik na hapunan, ang pagod na mukha ng ama. Hindi naman po kami nagmamadali. Sagot niya matapos ang ilang sandali. Saka ayaw niyo po yun. Mas kinikilala po namin ang isa't isa. May inaayos pa ako at hindi pa rin tapos ang problema sa lupa. Ayokong pagsabayin ng lahat. Mas gusto kong malinaw muna. Tumango ang kanyang tiyahin, ngunit halatang hindi kumbinsido. Sige, pero huwag mong patagalin. Hindi rin maganda sa babae ang matagal. Umaasa rin yon. Mahirap kapag nasanay. Natahimik si Franco. Tumama sa kanya ang huling salita. Hindi naman mangyayari yon dahil alam nila na nagpapanggap lang sila ni Cecilia. Wala kahit isa sa kanila ang aasa sa kalokohang yon. Lalo na kung nagpapanggap lang naman sila. Kinabukasan, dumaan siya sa palayan ni Cecilia. Nakita niya itong nakikipag-usap sa mga manggagawa. Kalmado ang boses nito, nakikinig muna bago magdesisyon. Kapag napapangiti ito, napapangiti rin si Franco. Maaga ka, bati ni Cecilia habang papalapit sa kanya. Tapos na ako rito, iikot sana ako sa kabilang bahagi. May kailangan akong tingnan? Sasama ka ba? Medyo natulala si Franco. Nanatili kasi ang ngiti ng dalaga. Mas lalo siyang nagandahan. Bigla na lamang tila naging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Marahas siyang napalunok. Pilit inaalis ang damdaming yon. May pupuntahan pa ako, sagot niya habang umiiwas ng tingin. Titingnan ko muna ang lupa namin. Baka bukas na lang ako sumama. Medyo marami rin akong aasikasuhin. Umawang ang bibig ni Cecilia. Ganun ba? Sige, ayos lang. Akala ko sabay tayo. Pero kung may gagawin ka, unahin mo na. Tumango si Franco. Oo, mas mabuti yun. Para matapos ko agad. Hindi rin maganda kung lagi akong nandito. Baka maabala kita. Napakunot ng bahagya ang noo ni Cecilia. Ngunit ngumiti pa rin. Hindi naman. Sanay na ako. Pero sige, intindihin ko. Sabihin mo na lang kung kailan ka libre. Tumango si Franco at nagpaalam. Habang naglalakad palayo, hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Bakit siya biglang umiwas kay Cecilia. Wala naman talaga siyang gagawin. Ngunit pakiramdam niya ay kailangan yon. Kailangan niyang mag-ingat. Sa sumunod na mga araw, mas naging formal ang kilos ni Franco. Kapag nagkikita sila, maikli na lang ang usapan.
Hindi na siya nagtatagal. Hindi na rin siya nag-aaya. May meeting mamaya sa munisipyo, sabi ni Cecilia isang hapon. Akala ko sabay tayo. Pareho naman tayong may kailangan doon. Mas madali kong sabay. Huminga ng malalim si Franco bago sumagot. Mauna ka na lang. Susunod ako. Baka matagalan pa ako rito. May kinakausap pa ako. Hindi ko rin sigurado ang oras. Napanguso si Cecilia. Okay, sige, magkita na lang tayo doon. Sabihan mo na lang ako kung nandun ka na. Tumango si Franco at hindi na makatingin ng diretso. Lalo pa at hindi kumakalma ang kanyang puso kapag tinititigan ng dalaga. Sige, ganun na lang Cecilia. Mas maigi rin. Sambit na lamang ni Franco. Pagkatapos ng usapan, nanatili siyang nakatayo. Ramdam niyang unti-unti niyang inilalayo ang sarili. Hindi niya alam kung tama, ngunit mas natatakot siyang masanay. Mas natatakot siyang magulo ang lahat. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa harap ng bahay. Pinapakiramdaman niya kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman. Nahuhulog na ba siya kay Cecilia? May ibang pagtingin na ba siya para sa dalaga? Ayoko ng ganito, bulong niya sa sarili. Ayoko may umasa. Ayoko masira ulit. Mas mabuti ng maaga pa lang, malinaw na. Sa kabilang banda, tinatanong na rin si Cecilia ng kanyang ina tungkol kay Franco. Naguguluhan na kasi ang mga ito sa namamagitan sa kanila ng binata. Cecilia, kailan ba formal na manliligaw si Franco? Maingat na tanong ni Martha habang inaayos ang mga resibo sa mesa. Napapansin ko kasi, madalas kayong magkasama. Hindi naman kita pinipilit, katulad nung dati. Gusto ko lang malaman kung may direksyon ba, para alam ko rin kung ano ang aasahan. Napahinto si Cecilia sa pag-inom ng tubig. Ilang araw na niyang napapansin ang pagbabago ni Franco. Mas maikli na ang usapan. Mas bihira na ang pag-aaya nito. Mas formal na rin ang tono. Pinagtatakhan niya pa ngayon. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa ina. Pakiramdam niya'y biglang naging malabo ang lahat. Hindi pa naman po, mahinahong tugon ni Cecilia. Nagkakasama lang po kami. Wala naman po kaming napag-uusapan na ganun. Busy din siya sa lupa nila at baka hindi pa yon ang iniisip niya. Tumango si Martha, ngunit hindi na kontento. Pero mukhang malapit kayo. Nakikita ko rin kung paano siya makitungo. Maayos si Franco, hindi rin siya pabaya. Kung may balak siya, mabuti ng malinaw. Napabuntong hininga si Cecilia. Hindi ko rin po alam. Hindi naman namin pinag-uusapan yon. Ayoko rin pong pangunahan. Mas mabuti sigurong hayaan muna. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, huwag kang masyadong umasa kung hindi malinaw. Mas mahirap kapag nasanay. Tumango si Cecilia, ngunit hindi siya nakasagot. Tumama sa kanya ang sinabi ng ina. Sa loob-loob niya, alam niyang may nabuo ng inaasahan. Hindi niya lang inaamin. Ngunit habang lumilipas ang araw, mas nararamdaman niya ang distansya ni Franco. Kinahapunan, nakita niya si Franco. Nakikipag-usap ito sa isang magsasaka. Nag-aalangan siyang lumapit. Ngunit pinilit ni Cecilia ang sarili. Kailangan niyang malinawan. Franco, tawag niya ng marahan. May oras ka ba? May gusto sana akong pag-usapan. Sandali lang, hindi naman tumatagal. Tumango si Franco at nagpaalam sa kausap. Lumapit ito sa kanya at parabang ang bigat na agad ng aura nito. Ano yon? Umawang ang bibig ni Cecilia. About sana sa atin? Napapansin ko kasi parang nagbago ka. Mas bihira na tayong mag-usap at mas formal ka na rin. May nagawa ba akong mali? Nakita niyang bahagyang natigilan si Franco. Wala, busy lang ako. Marami lang talagang kailangan asikasuhin. Malapit na rin akong matapos dito. Gusto ko lang tutukan ng trabaho. Pinilit tumango ni Cecilia. Pero dati, kahit busy ka, nagkikita pa rin tayo. Ngayon parang umiiwas ka. Hindi ko alam kung bakit. Nahihirapan akong intindihin. Tahimik si Franco at hindi agad ito sumagot. Para bang malalim ang iniisip nito. At kapag sinusubukan niyang tingnan, hindi makatagal at agad na umiiwas.
Habang tumatagal siya roon, mas lalo siyang kinakabahan. Alam ni Cecilia na may usapan naman sila. Subalit mahirap mang itago ang katotohanan na nahulog na ang damdamin niya kay Franco. Gusto niya na ang binata sa ibang paraan, higit pa sa kaibigan at may inaasahan na siya mula rito. Huminga ng malalim si Cecilia. Franco, sa tingin ko, nagkakagusto na ako sa'yo? Muling natigilan si Franco. Nakita ni Cecilia ang bahagyang gulat sa mukha nito. I'm sorry. Hindi ko rin inaasahan to. Patuloy ni Cecilia. Akala ko madali lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging totoo. Alam kong kasunduan lang to pero hindi ko napigilan. Kaya gusto kong maging malinaw. Nanahimik muna si Franco. Umigting pa ang panga ng binata bago sumagot. Cecilia, ayoko sanang mangyari to. Sinabi ko na sa simula hanggang pagpapanggap lang. Ayokong magbigay ng maling pag-asa. Hindi ko kayang ibalik ang nararamdaman mo. Parang may tumama sa dibdib ni Cecilia. Batid niya naman yon. Pero bago man lamig si Franco, akala niya kahit papaano ay nagkakaunawaan sila ng nararamdaman sa isa't isa. Mukhang umasa lang si Cecilia. Para tuloy siyang baliw. Nag-iilusyon sa mga bagay na imposible. Hindi ko rin nakikita ang sarili ko na lalagpas sa pagiging kaibigan, dagdag ni Franco. Malapit na rin akong bumalik sa Maynila. Mas mabuti sigurong tapusin na natin para hindi na lumala. Saglit siyang napayuko. Ramdam niya ang init sa pisngi. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis. Pinilit niyang pigilan ng emosyon. Bahagya siyang umiti. Ayos lang. Naiintindihan ko. Kasunduan lang naman talaga to, Franco. Ako lang siguro ang nagkamali. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ko. Tumingin si Franco sa kanya. Wala itong sinabing iba at nanatili lamang ang seryosong ekspresyon. Wala ka dapat ipag-alala. Sambit na lang ni Cecilia. Mas mabuti nga na malinaw. Total, babalik ka na rin. Dito na rin matatapos. Tahimik silang dalawa pagkatapos. Naiinis siya at nasasaktan. Ngunit pinilit ni Cecilia na manatiling kalmado. Ayaw niyang ipakitang nasaktan siya. Siguro itigil na natin ang pagpapanggap. Mahinahon niyang sabi. Para hindi na rin lumala ang usapan, sasabihin na lang natin na abala tayong pareho. Natural lang yon. Tumango si Franco sabay iwas ulit ng tingin. Mas mabuti nga. Pasensya na kung naging magulo. Hindi ko ginustong masaktan ka. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mo kasalanan. Ako naman ang nakaramdam ng ganito. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong makamove on. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Franco. At si Cecilia naiwan na lang roon. Pinilit niyang manatiling tuwid ang tindig. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bigat dahil batid niyang malaki ang nawala. Sa kabilang banda, ilang buwan na ang lumipas. Nasa Maynila na ulit si Franco. Subalit hindi pa rin maalis sa kanyang isip si Cecilia. Hindi siya mapakali, lalo na sa nangyaring pag-uusap nila nitong huli. Hindi pa nakadagdag ang mga balitang pinaparating sa kanya ni Tita Gracia. Franco, may sasabihin ako. Mahinang dagdag ni Tita Gracia sa kabilang linya. Huwag kang mabibigla. May nanliligaw na raw kay Cecilia. Anak daw ng rice trader sa bayan. Madalas daw pumunta sa kanila. Napahinto si Franco sa harap ng mesa. Nakabukas ang laptop niya at may mga papeles na nakalatag. Ngunit biglang parang nawala sa kanyang isip ang trabaho. Ilang buwan niyang sinubukan maging abala nang makabalik sa Maynila. Sinubukan niyang kalimutan, ngunit sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ganun ba? Pilit niyang tugon pero umigting na ang panga. Ayos lang yon. Single naman siya. Wala namang hadlang. Mabuti nga na may lumalapit. Tahimik sandali si Tia Gracia. Hindi ka ba apektado? Alam ko, may something kayo. Bigla na lang kasi kayong hindi nagkita. Nagtaka rin ang mga tao. Ngayon mukhang seryoso ang lalaki sa kanya. Huminga ng malalim si Franco. Pilit pinapakalma ang sarili. Wala naman, Tia. Nagkakasama lang kami noon tapos bumalik na ako. Natural lang na may manligaw. Wala akong karapatan doon. Umungot si Tia Gracia sa kabilang linya.
Sige, sinabi ko lang. Mabait pa naman yung lalaki. May kaya rin. Mukhang gusto ng pamilya ni Cecilia. Baka matuloy na. Napatingin si Franco sa malayo. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ganoon ang mararamdaman. Pinilit niyang manatiling kalmado kahit na tuloy-tuloy ang bunganga ng kanyang tiya Gracia. Sige po, tiya. May meeting pa ako. Tawag na lang ulit ako mamaya. Pagkatapos ibaba ang cellphone, nanatili siyang nakaupo. Hindi siya makagalaw. Pumasok sa isip niya ang mga alaala nila ni Cecilia. Ang tahimik na paglalakad sa palayan, ang simpleng usapan, ang ngiti ni Cecilia, kahit kasungitan ng dalaga, parang hinahanap-hanap niya. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Ako naman ang umatras. Ako ang nagsabing hanggang kaibigan lang. Pero bakit parang ang laki nang nawala sa akin? Pinilit niyang bumalik sa trabaho. Tumingin ulit siya sa kanyang laptop. Sinuri niya ang mga dokumento. Ngunit paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang sinabi ng tiyahin. May nanliligaw na kay Cecilia. Kinagabihan, muli siyang tinawagan ng tiyahin. Franco, pumunta raw kanina sa bahay ng mga Villanueva yung lalaki. May dalang prutas. Nakipag-usap na sa mga magulang. Mukhang seryoso talaga. Nakita ko rin si Cecilia. Tahimik lang pero hindi tumatanggi. Napapikit si Franco. Ganun po ba? Mabuti naman. Kung maayos ang lalaki, wala namang problema. Bumuga ng hangin ang tiyahin. Sigurado ka. Kasi noon, iba ang tingin mo sa kanya. Halata naman kahit hindi ka nagsasalita. Ngayon parang wala lang sayo. Huminga ng mabagal si Franco. Tiya, ako ang tumigil. Sinabi ko sa kanya na walang mangyayari. Wala akong karapatan mag-react kung may mabuti siyang manliligaw ngayon. Mas mabuti na rin yon. Para sa kanya, ang lakas ng tama ni Tia Gracia. Pakiramdam niya, may kinakalabit ito sa kanya para mabuhay ang kanyang inis. Pagkatapos ng tawag, dumiretso na lang siya sa gym at nag-workout. Doon niya tinanggal ang inis na nararamdaman. Ngunit magulo ang isip niya. Naalala niya ang huling pag-uusap nila. Ang pilit ng ngiti ni Cecilia. Ang pagpayag nitong itigil ang lahat. Mas lumakas ang suntok niya sa kanyang kasparing. Kinabukasan, hindi siya nakapagtrabaho ng maayos. Ilang beses siyang nagkamali sa reports. Hindi siya makapag-focus. Parang may kulang. Naupo siya sa harap ng mesa at kinuha ang cellphone. Tiningnan niya ang contact ni Cecilia, ngunit hindi siya tumawag. Natakot siya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Wala na akong karapatan, sabi niya sa sarili. Ako ang lumayo. Ako ang nagsabing wala. Ngunit hindi siya mapakali. Sa isip niya, nai-imagine niya si Cecilia kasama ang ibang lalaki. May kausap. Doon nakangiti at may ibang sumasama rito sa palayan. Hindi ko kaya, bulong niya. Hindi ko kayang makita yon. Kinagabihan, muling tumawag si Tia Gracia. Franco, bukas daw pupunta ulit yung nanliligaw. May balak daw isama si Cecilia sa bayan. Mukhang lumalalim na. Ano nang balak mo? Napapikit si Franco. Medyo naiinis na sa paulit-ulit ni Tia Gracia. Pero hindi niya naman kayang hindi makinig. Mas lalo siyang mababaliw sa kakaisip kung ano ang nangyayari kay Cecilia. Tiya, kung sakaling maging sila, okay lang ba si Cecilia? Sumagot ang tiyahin. Mukhang okay naman. Tahimik pa rin. Pero sumasama na raw minsan. Hindi tulad noon na halos wala siyang pinapansin. Napahigpit ang hawak ni Franco sa cellphone. Pagkababa ng tawag, tumayo na siya at naglakad-lakad sa silid. Hindi siya mapakali. Parang may tumutulak sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Cecilia noon. Gusto nito ng pamilya. Gusto nito ng tahanan. Naalala rin niya ang sarili niyang takot. Ang alaala ng kanyang mga magulang. Pero iba si Cecilia, bulong niya. Hindi siya tulad ng nakita ko nun. Tahimik siya, maingat, hindi siya magpapahirap, hindi siya magiging dahilan ng gulo.
Unti-unting napagtanto ni Franco ang katotohanan. Hindi takot sa kasal ang dahilan ng paglayo niya. Natakot siya dahil napansin niyang kay Cecilia nawawala ang takot niya. Kinabukasan, tumawag siya sa opisina. Kukunin ko muna ang mga dokumento, sabi niya sa katrabaho. Ililipat ko ang trabaho sa probinsya. May aasikasuhin ako ron. Hindi naman ako magtatagal. Pagkatapos, nag-impake na ulit si Franco. Mabilis ang kilos niya. Hindi na siya nag-isip. Habang nasa biyahe pa uwi, tahimik siyang nakatingin sa bintana. Pagdating sa bayan, dumiretso siya sa bahay. Nagulat si Tia Gracia nang makita siya. Pero agad na napangiti. "Franco, bigla kang umuwi." Gulat na tanong ni Tia Gracia na para bang wala itong ibang ginawa kundi ang mag-report sa kanya. May problema ba? Umiling na lang si Franco. Wala po. Kailangan ko lang ayusin ang lupa. At may kakausapin ako. Napangiti ang tiyahin sa kanya. "Si Cecilia." Tumango na lang si Franco. Opo, kailangan kong sabihin ang totoo. Hindi ko na po kayang manahimik. Nagkamali ako. Gusto ko naman po talaga siya. Natakot lang ako. Tumawa si Tia Gracia. "Mabuti naman. Sana hindi ka nahuli. Nandun siya ngayon sa palayan, kasama yung nanliligaw." Napahinto si Franco at naiinis na tiningnan ang kanyang tiyahin. Ngunit hindi siya umatras. Diretso siyang naglakad palabas. Samantala, tahimik na nakatayo si Cecilia sa gilid ng palayan habang kausap ang lalaking matagal na niyang napapansin sa bayan. Maayos itong magsalita at magalang sa kilos. Hindi siya komportable ngunit pinipilit niyang maging bukas. Ilang buwan na rin mula nung umalis si Franco. Unti-unti na niyang tinanggap na wala na yon. Kaya nang may lumapit na maayos at seryoso, pinayagan niyang makilala ito. Ilang araw na silang nagkikita at ngayon nararamdaman niyang formal na itong mandiligaw sa kanya. "Matagal na kitang gustong kausapin," maingat na sabi ni Danny. "Pero na-intimidate ako. Parang lagi kang abala. Parang wala kang panahon sa ganito. Kaya pinili kong manahimik." Napahawak si Cecilia sa dulo ng kanyang damit. "Hindi naman sa ganon. Sanay lang talaga ako sa trabaho. Hindi rin ako sanay na may lumalapit. Kaya siguro ganon ang dating ko." Ngumiti ang lalaki. "Gusto sana kitang ligawan. Hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang subukan. Pakiramdam ko magkakaintindihan tayo." Saglit na nag-isip si Cecilia. "Pwede naman siguro. Kikilalanin muna kita. Hindi ko rin alam kung handa na ako, pero bukas naman ako." Tumango si Danny. "Salamat. Hindi kita pipilitin. Dadaan lang ako minsan. Sasamahan kita sa trabaho kung papayag ka. Gusto kitang makilala ng dahan-dahan." Huminga ng malalim si Cecilia. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali siyang pumayag. Ngunit pinilit niyang maging praktikal. Wala na si Franco, kailangan niyang magpatuloy. Pero bigla niyang narinig ang pamilyar na boses ni Franco. "Cecilia!" Nanigas si Cecilia. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Franco ilang hakbang mula sa kanila. Parang sandaling tumigil ang hangin. Hindi niya inaasahan na babalik ito. Hindi niya alam kung matutuwa siya o maiinis. "Franco," mahina niyang sambit. "Kailan ka pa dumating?" Lumapit si Franco na para bang may bagay itong kukunin na inagaw mula rito. "Kanina lang. May aasikasuhin ako rito. Nawala lang ako ng ilang buwan. Ang dali mo namang nakahanap." Sabay na palingon ito kay Danny. Kumunot naman ang kanyang noo. Ramdam ni Cecilia ang kakaibang lamig sa tono ni Franco. Hindi niya mabasa kung bakit ganon ang asal ng binata. "Siya si Danny," pakilala ni Cecilia. "Manliligaw ko." Tumango si Danny na medyo naiilang. Lalo na at alam naman nito na nanliligaw si Franco noon kahit ang totoo ay hindi naman talaga. "Magandang hapon. Alam kong nanliligaw ka sa kanya pero tumigil ka na, di ba? Kaya ako ngayon ang kukuha ng pagkakataong yon." Ngumisi si Franco saglit bago tumango. Walang problema. Desisyon naman ni Cecilia yon. Kung gusto niyang tumanggap, karapatan niya." Naramdaman ni Cecilia ang bigat ng sinabi nito. Parang may nakatagong galit.
Hindi niya alam kung bakit naapektuhan siya. Pagkatapos magpakita, bigla na lang ulit aalis. Lumipas ang mga araw, madalas nang dumaan si Danny. Maayos itong kausap. Hindi siya pinipilit, tinutulungan pa siya sa palayan. Napansin ni Cecilia na gumaan ang pakiramdam niya kapag may kasama. Ngunit may bahagi sa kanya na nananatiling tahimik. Parang may hinahanap siya na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, naglalakad sila sa pilapil nang biglang sumulpot si Franco. Muntik na siyang mapasigaw. "Sasamahan kita," sabi nito. "May kailangan tayong tingnan sa irigasyon." Napakunot ang noo ni Cecilia. "May kasama ako. Mamaya na lang siguro?" Sumingit si Franco. "Pwede naman siyang sumama para makita niya rin." Napansin ni Cecilia ang tono nito. Parang may kompetisyon. Hindi niya nagustuhan ang ginagawa ni Franco. Naglakad silang tatlo ng tahimik. Siya pa talaga ang nasa gitna. Sobrang awkward tuloy sa pakiramdam. "Maayos ang pamamalakad mo," sabi ni Danny sa kanya sabay ngiti. "Halatang kabisado mong lupa. Hindi ka umaasa lang sa tauhan." Tumango si Cecilia. "Kailangan, responsibilidad ko to, hindi pwedeng pabayaan." Biglang nagsalita si Franco na isisingit ang sarili hanggat kaya nito. "Sanay na siya. Hindi siya madaling pakawalan. Kaya hindi rin basta-basta." Napatingin si Cecilia sa binata. May kakaibang diin ang sinabi nito. Parang may pinapahiwatig. Kaya masama niya na lang itong tiningnan. Nginitian lang siya ng loko. Dahil sa pangyayaring yun, awkward na umuwi si Danny. Panay naman ang paghingi niya ng sorry. Hindi niya alam kung bakit nanggugulo si Franco. Pero naiinis na talaga siya. Lumipas ang ilang araw, bigla na lang hindi dumating si Danny. Hanggang sa tuluyan na itong hindi nagpakita. Nagulat si Cecilia. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may hinala siya. Isang hapon, nadatnan niya si Franco sa ilalim ng puno. Parang naghihintay ito sa kanya. "Nasaan si Danny?" Diretso niyang tanong. "Bakit hindi na siya bumabalik?" Huminga ng malalim si Franco. "Ako ang kumausap sa kanya. Sinabi ko na wag na siyang mag-aksaya ng oras." Nanlaki ang mata ni Cecilia. "Ano? Wala kang karapatang gawin yon. Bakit mo ako pinapakialaman?" Umigting ang panga ni Franco. "Hindi ko kaya. Nakikita kitang may iba. Hindi ko matanggap. Parang may kumakabog sa dibdib ko. Naiinis ako. Nagagalit ako." Bahagya siyang napaatras sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Anong sinasabi nito? Ayaw niyang isipin ang pangarap na ideya ng utak niya. Napatawa si Cecilia ngunit may sakit. "Hindi mo matanggap? Ikaw ang umalis. Ikaw ang nagsabing hanggang kaibigan lang. Wala kang karapatan magdesisyon para sa akin." Napayuko si Franco bago huminga ng malalim. "Alam ko pero nagsisi ako. Araw-araw kitang naiisip. Akala ko kaya ko, hindi pala. Nang marinig ko may naliligaw sa'yo, hindi ko kinaya." Naramdaman ni Cecilia ang kirot sa dibdib. Maya-maya'y tumayo si Franco at lumapit sa kanya. "Natakot ako. Dahil sa'yo, naiisip ko ang kasal. Naiisip ko ang pamilya. Takot ako na maulit ang nangyari sa magulang ko, kaya lumayo ako." Tahimik si Cecilia. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakikinig. Iniisip niya kung totoo ba ang lahat ng yon o isa lang magandang panaginip. "Mahal kita," diretsong sabi ni Franco. "Ngayon sigurado na ako. Kahit takot ako, mas matindi ang nararamdaman ko. Kung ikaw ang asawa ko, hindi nakakatakot ang kasal. Kung ikaw ang ina ng anak ko, hindi nakakatakot kahit 5 pa." Napuno ng luha ang mata ni Cecilia. Hindi niya na napigilan, kaya tinakpan niya na lang ng mga palad ang mukha niya. "Franco," bulong niya. "Ang tagal kong hinintay marinig yan. Akala ko wala na. Akala ko hindi mo nababawiin." Lumapit si Franco at marahan siyang niyakap. "Pasensya ka na. Nasaktan kita. Pero ngayon handa na ako. Hindi ko na hahayaang mawala ka." Tuluyang napaiyak si Cecilia. Hindi niya napigilan ang emosyon. Mabilis na lumapit si Franco at hinawakan ng kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, naranasan ni Cecilia ang kanyang unang halik.
Dahil mas malinaw na ang lahat sa kanila, tuwang-tuwa ang kanilang mga pamilya. Ilang buwan nang lumipas, nagpakasal na sila ni Franco. At sa mga taong nagdaan, nawala ng tuluyan ang takot ni Franco. Ramdam yon ni Cecilia dahil nakita niya kung paano ito maging masaya sa kanilang malaking pamilya. Ang dami nyo. Kanino ba kayong mga anak? Ang kukulit ninyo. Pangaasar ni Franco sa mga anak nila na halos magkakalapit lang ang edad. Siyempre, sa'yo kaming anak. Sabi ni Lola, binubuntis mo raw palagi si Mama. Ayun tuloy, may 5 na kaming kapatid. Bulalas ni Nika. Malakas na tumawa si Franco at hinila na lang siya. Huwag kayong mag-alala. Last na yon. Ito kasing mama nyo gusto ng 5. Saka palagi akong kinakalabit. Aray! Diniina ni Cecilia ang pingot dito. Kailangan pa ba talagang sabihin yon? Reklamo ng reklamo si Franco. Pero maya-maya'y naglalambing din itong yumakap. Natawa na lang si Cecilia at hinaplos ang buhok nito. Sa wakas, nasa kanya na ang pamilyang hinahangad niya at ipinagpapasalamat niya yun sa Diyos. Ang kwento ni na Franco at Cecilia ay nagpapaalala sa atin na sa buhay may mga pagkakataon na natatakot tayong sumugal, kaya pinipili nating lumayo kahit mahalaga ang isang tao. Ipinapakita rin ito na ang pagkakamali at paglayo minsan kailangan upang mas maunawaan natin kung ano at sino ang tunay nating gusto. Sa huli, itinuturo ng kanilang karanasan na ang buhay ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong handang maging tapat, matuto at pumiling muli. Ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.